Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, good morning, How wonderful are your gifts to me, how good they are. How wonderful are your gifts to me, how good they are. I praise the Lord because He guides me, and in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence, nothing can shake me. How wonderful are your gifts to me, how good they are. How wonderful are your gifts to me, how good they are. I praise the Lord because He guides me, and in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence, nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence. Nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence. Nothing can shake me. Ako'y nagagalak sa'yo, Panginoon. Ako'y nagagalak sa'yo, Jesus. Umaga, tanghali, hapon at gabi. Ako'y nagagalak sa'yo, Jesus. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Salamat, salamat, salamat sa'yo. Salamat, salamat, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, amazing, my God is amazing, awesome, wonderful, almighty is my God.
see the amazing display of God's power, working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power, working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, 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 amazing. My God is amazing, awesome, awesome, wonderful, wonderful, almighty is my God. Amazing, 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 amazing. My God is amazing, awesome, awesome, wonderful, wonderful, almighty is my God. Almighty is my God. Almighty is my God.
Good morning. Good morning, Jesus. everyone. Good morning, Jesus. Morning. Good morning. Thank you, Lord. Kumusta ng lahat? God bless. Let us pray muna, no? Para we'll be led by the Holy Spirit. So, dear Father God, una agad ay maraming salamat. Inuulit namin, walang katapusan ang pagpapasalamat na ito sa lahat po ng naganap sa amin. Lalo po kagabi sa masarap na tulog at sa aming pagkagising na buo ang lahat. Lalo po ang desire na kayo mapaglingkuran. Sa oras pong ito, tulad ng dati, narito po ang mga kasalanan na nagagawa sa isip, sa salita, yung aming mga motibo. Kaya po kami humingi ng kapatawaran. Maraming salamat sa kapayapaan na lagi na lamang ibinibigay mo sa amin. Come Holy Spirit, lead us, guide us, teach us. Ang aming desire, Lord, maging kalugod-lugod sa iyo. Ang lahat ng maririnig mo, mababasa mo sa aming puso at isipan, lalo na po kami na makakarinig ng pagsasabuhay nito. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Tama, sir. Una muna, yung ating memory verse of the week, Brother Rick. Ang memory verse of the week po ay mula sa Ephesians 5:2. And walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Amen. Ephesians 5 verse 2. Ayun. Sa Tagalog naman, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Efeso 5 verse 2. So again, mga kapatid, handa na po kayo. Ang ating pong pag-aaral ay sa Efeso 6:10 to 18, actually up to 24 ito. Ito yung tungkol sa armor of God. Kasi so far, yung pong ating tinutukoy dito ay tungkol doon sa gift of doctrine of repentance. At along the way, ating pong tinukoy ang importance nito. Pagkatapos, sinabi natin na ito isa sa mga medicine na binigay sa atin ng ating Panginoon at ang ingredients nito ay tukuyin natin. Ano ba yung ating hihingi ng tawad, i-repent. So ito po yung color of sin. So we've gone through to many description, definition, and several forms of sin. And lately nga, mantong na rin tayo doon sa ating paglalagay ng ABC of sin. Ito yung, anong ba tawag natin doon sa ating Hebrew acrostic, parang ganun, no? English acrostic naman ang ginamit ni Sister Nene. And then, sa last, ating pinakinggan naman ang, ano naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga kasalanang ito. At nakita po natin na meron siyang kinamumuhian. At ang kinamumuhian ito ay siya nating tinutukoy ngayon. Ano ba ang dapat nating gawin upang ito'y ating maiwasan? Of course, ang solution ay take the antonym of all this kinamumuhian ng ating Panginoon. Sabi doon ay yung haughty eyes, kapaluluan, a lying tongue, yung kasinungalingan, hands that devises, wicked scheme, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a person who stir up yung conflict sa community. Yung lagi na lamang ang hangad ay manggulo, magbahagi, parang nga siya doon sa John 10:10 eh. Ang kaaway ay nagpunta rito upang manggulo, magnakaw at pumatay. So siya na yon. Hindi tayo dapat maging ganon. Kaya nga po, hihingi tayo ng tulong sa Diyos kung ano ang ating dapat na gawin. At ang nakakatuwa, bago pa man naganap ito, nakahanda na ang salita ng Diyos. Yun nga po ang sa ating Efeso 6:10 to 18. So, sino yung ating hinga ng tulong? Siguro, awit muna tayo para makaunti pang minister. Sister Saris, support tayo ha. I'll look to the mountain. Praise the Lord. I look to the mountain where
will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. He will not let you fall. Your protector is always away. Where will my help come from? It will come from the Lord. The protector of Israel never dozes, no sleeps. He will guard you And protect you. The sun will not hurt you During the day, nor nor the the moon moon, during the night. The Lord will guide you as you come and go. Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth. Our help is in His name is Jesus. His name is Jesus. Thank you, Lord. Ang title po ng ating pag-aaral yung Armor of God, an antidote to all these sins. So we need an antidote, an antithesis, para po mapaglabanan natin ito. At siya walang iba kundi ang ating Panginoon. The antithesis, He's the opposite of the evil. The antidote, He's the cure sa lahat pong meron na tayong mga affliction. Kaya po, where will my help come from? It will come from the Lord. He never dozes nor sleep. So 24/7, kaagapay natin ang ating Panginoon. So for the word, dun sa Ephesians 6:10-18, sa English ito po ang pagkakasabi. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, when the belt of truth buckled around your waist, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Sa Tagalog, Brother Rick, pakibasa naman. Sige po. Mga sandatang kaloob ng Diyos, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos
upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palason ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po. Yan po ang ating word for today sa Efeso 6:10 to 18 ang ating binasa. Pero along the way, mag-slide po tayo hanggang sa 24. So, ano nga ba ang ating kailangan? Ang kasalanan ay inihasik ng kaaway, and so therefore, there is a spiritual warfare. Espiritu sa espiritu ang laban. At ang pinakamataas na espiritu ay walang iba kundi ang ating Diyos. Siya ang antithesis. Antithesis is haharapin nung exactly opposite sa kaaway kung sinong itatapat dito. At siya'y walang iba kundi si Kristo. At alam natin na nagtagumpay na si Kristo laban sa kaaway. Ito'y naganap doon sa Calvary, sa krus. Pero since the beginning of time, Genesis 3:15, itinalaga na ng Diyos na si Kristo ang wawasak sa ulo ng ulupong. At ang sabi dito ay, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Sa Tagalog, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Si Kristo ang antithesis ng ating kaaway. Siya ang dudurog, siya magwawakas sa lahat ng attempt na tayo ay tuksuhin. So again mga kapatid, ating ulitin ang actually 7 at ito'y magiging at 6 hanggang 7. Ulitin lang po natin. Ito yung armor, ito yung equipment na binigay sa atin since tayo itinalaga na. Belt of truth, ito yung sinturon ng katotohanan to hold on everything in us, intact. The breastplate of righteousness, balutin ng katwiran. It protects our heart. The shoes of the gospel of peace, ito yung sandalyas ng pagiging handa sa paghahayag ng salita ng Diyos. Pagkatapos, yung shield of faith, ito ang panangga ng pananampalataya. This is the one na dapat laging hinahawakan ng ating mga kamay, hindi ang makasakit sa ating kapwa. The shield of faith, ang nanampalataya, at yung helmet of salvation, this protect the heads, this protect the eyes, the brain, and everything at the top. Makita po natin doon sa larawan ang itsura noong armor of God. Please take note na ito po ay, kumbaga sa ay namalas ni Paul nung siya ay nasa priso. At isa po ang itong ating Epeso, pati po yung Colossus, pati yung Philemon, sa 4 na gospel sa prison. Isang bagay ang ibig lang nating ipakita rito, lalo po doon sa helmet of salvation. Ang helmet of salvation na ibig i-present dito is a little bit different than what you can see on the picture. This is actually somehow totally covering the face, wherein the opening will be just on the eyes and a breathing spell para sa nose at saka sa mouth. Really to protect. Sa combat, lagi pong ang kalimitang makita natin is protecting the head, but only simply protecting the nose para clear ang vision. So sa ating pong pagdidiscuss, it will be discussing a helmet that is completely covering. So yun po ang ating mga i-consider. Yung sword of the Spirit, yung tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos, that should be the other
place of our hand. Sa kanan ay ang sword, sa kaliwa ay ang shield. Pagkatapos kumpleto ka na, you are protected and you are to win because God is with us. Isa lamang pagtutuwid, paglilinaw o kanino ba ito ibinibigay? Una po sa lahat, itong mga bagay na ito ay ibinibigay lamang doon sa tunay na mga mananampalataya. Yung mga bininyagan kay Kristo, yung nananalig. John 3:16, lahat ay pinagkalooban, ini-offer ang offer na ito ng pagtatanggol against sa kasalanan. Subalit ang sino mang manalig, yun po lamang ang nakakagamit nito. So, well, anyway, before we discuss this armor of God, doon lamang po sa ating lesson noong kahapon ng kay Sister Ria, tsaka nung Sunday, doon ba sa Colossus 3, nakita ko po lamang doon, habang diniscuss kahapon, kaya nausap ko po si Brother Rick na i-take charge yung portion na yon. Kasi nga, ang sabi natin, bago mo isuot yung baluti, dapat yung inner garment mo ay maayos. Lumang sisidlan, lumang alak. Bagong sisidlan, bagong alak. So in other words, ang sequence ng mga changes of everything will be first, batted ka. Ibig sabihin, ikaw ay naligo, ikaw ay nilinis. So the person who will carry it, dapat talaga ay isang born again, bininyagan sa dugo at sa espiritu, sa water of Jesus Christ. True believer ka to qualify for this very great privilege. Then after that, doon ngayon isusuot yung inner garment. Yung dinidiscuss natin noong linggo, dinidiscuss si Ria kahapon, sapagkat kung ito pa rin yung old self mo, hindi magiging comfortable and effective pag susuot mo na ngayon yung armor of God. And then after that, saka pa lamang yung armor of God. So, without further ado, ang una natin i-take up ay tungkol doon sa new spiritual clothing, yung kahapon diniscuss at ang ating topic noong Sunday. First of all, ang sabi doon sa Colossians 12 hanggang 14, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, patience, and bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave, and over all these virtues, put on love, which binds all together in perfect unity. Somehow, ang dinidiscuss ay ang the fruit of the Holy Spirit. And he who is with Christ, in Christ, yun lamang ang talagang sinasabi na nasa iyo na ang Espiritu, nasa iyo na ang fruit of the Holy Spirit. It's just a matter of using them. Kalimitan, nakakaligtaan. Yung sa salitang put on, as in put on in the full armor of God. So doon sa new clothing, pinalta na talaga eh. You must put on, sabi doon clothe yourselves with compassion. Put on a new garment, a new wardrobe. The same is true doon sa ating binasa sa armor of God. Put on the full armor of God. It is the same word for full as used is clothe yourselves, parehas. Anong ipinihiwatig dito sa dalawang text na ito na tungkol sa lahat sinulat ni San Pablo? Ipinahihiwatig lang dito mga kapatid na we are meant to be in partnership with the Holy Spirit in putting on these clothes. Yung bagong garment, sinasabi na you have the response to put it on. The Holy Spirit is there, prepared. Ito na siya. Fruit of the Holy Spirit, nasa atin na. Gamitin mo yan. That is only our participation. And then pagkatapos, dito naman sa armor of God, andyan din yan. Kaya lamang, you need to accept it, you need to believe, and need to put on. Hindi tayo pupersahin ng ating Panginoon na siya po rin ang maglalagay. Kaya niya, pero sa ating nabasa, that is our participation. Ano bang ibig sabihin noon? Meron na mga bagay na naka-impute na sa atin. Yung naulit ni Sister Ria paulit-ulit. Itinanim na sa atin. Ito yung fruit of the Holy Spirit. Ito yung mga virtues, yung ating possession with relationship to our kingdom, to our God. Ito'y nasa atin na. So it's just a matter of tapping the Spirit to encourage us, to empower us once more. Pero itong armor of God, really, wala pa ito sa atin. We need to believe, we need to use it. Helmet of salvation. Salvation must be perfectly in your heart.
You cannot utilize it to the perfection kung ikaw ay nakikigaya lamang. In other words, all of them. At ang power nito ay naroon sa paggamit ng all of them. Not one, not three, but all of the 7, including the prayer. So yun ang tinutukoy ng pagiging effective ng antidote, who is Christ and His armor. So yun po mga kapatid, ang ating pag-aaralan sa araw na ito. At ang sabi nga dito ay, it is in the daily practice that the Holy Spirit can grow and nourish this attribute so they become part of who we are, molding us into Christ-likeness. So para along, it's no longer an effort, but something that happens naturally. If we submit to the prompting of the Holy Spirit, we will no longer find it hard. Kasi we are used to it. Parang work. If you do your work with love, later it's no longer work. It is joy of life. So ganun din po ang unang mensahe na tinutukoy po sa ating pag-aaral na ito. Ulitin po natin, ang sabi nga sa ating pag-aaral, no, sa Colossus 3, yung ating old self, yung ating wardrobe, yung ating garment, una, diniscuss ito doon sa itaas ng 12. Sa Colossus 3, 8 to 11. Sino ba tayo long ago? Ang sabi dito ay, we are full of anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practice. Sa verse 9, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge of after the image of our Creator. So, luma na yun. Yun ay hindi, sikip na sa atin. Yun ay amoy amag na. Kaya kinakailangan tanggalin na natin once and for all. So, what is our new wardrobe, our new garment? Ito yung ibinigay sa ating position ng ating Panginoon. Una sa lahat, sabi niya, kaya nga dahil kay hinirang ng Diyos, minahal niya at pinili para sa Kanya, tayo na ito ngayon. Ito yung ating position. Ito yung ating pwesto sa kaharian ng Diyos. Pwesto sa kingdom of God. Pwesto in relation to our church. Ano ba ang pinahiwatig dito? Inuulit lang natin pero ang ganda na po ng lesson natin kahapon. Una sa lahat, inibig tayo ng Diyos. Kaya dahil sa pag-ibig na yan, tayo'y banal na. Tayo pinili niya, hindi lamang upang masabing anak tayo, kundi John 15:16 pala. Hindi tayo ang pumili, ang Diyos ang pumili sa atin, hinirang tayo upang tayo humayo at tayo mamunga. So merong purpose at ang bungang yan ay mananatili. And then as a reward, hingin mo sa Ama ano man ang gusto mo at ipagkakaloob. So yun po ang mga una nating dapat na malaman. Thank you, Lord. So with that, ano pa ang dapat nating sunod na gawin? Ang sunod dapat nating gawin ay yung ating possession, yung ating privilege bilang napili na ng Diyos at yun nga po yung compassion and everything. Brother Rick, paki-explore mo nga yun. Ilan ba yung mga possession na yan na binibigay sa atin ng ating Panginoon? Salamat sa Diyos. Dito po, balikan natin yung mga ilang katangian na dapat ay taglay nating mga Kristiyano. Ang sabi po doon sa verse 12 ng Colossians 3, ay dapat ay tayo ay maging mahabagin. So, compassionate. Dapat po ay, ang pagiging mahabagin po ay ito ay nagsisimula sa na makakadama ka ng awa. Pero dahil ikaw ay nakikiisa doon sa nadarama ng iyong kapwa, ikaw ay kikilos para kung hindi man mawala yung nararanasan ay maibsan. So, ito pong pagiging mahabagin, ito po ang magpupush sa ating mga Christians na gawin ang kalooban ng Diyos. So, ang mahabagin po ay awa na may kasamang gawa. Ano po? Ang sunod ay ang kabaitan. Kindness. Isa sa mga katangian ng bunga ng Espiritu. Ang taong may kabaitan, ito naman po yung may tendency na mag-reach out sa kapwa. Mag-offer ng support of some sort, a kind word perhaps, or a gift of food or money. Ito daw pong pagiging mabait
o taong may kabaitan, ito daw po ay natural na bunga ng isang pusong mahabagin. Tapos po yung sinasabi doong humility, yung patatlo, pagpapakumbaba. Ang humility daw po ay it is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Hindi mo minamaliit ang iyong sarili, pero hindi ka rin naman nagpapabida. Ano po? Yung pong mga mapagpakumbaba, alam nila yung source ng kanilang kakayahan. Yung presensya at power ni Lord sa kanilang buhay ang nagbibigay sa kanila ng katiyakan at confidence. Katiyakan at confidence, hindi doon sa kakayahan nila, kundi katiyakan at confidence doon sa kapangyarihan nung may hawak sa kanila. Yun po yung pagiging mapagpakumbaba. Tapos po ay pagiging mahinahon or meekness. To be meek does not mean to be weak. Ibig sabihin po nito ay meron kang lakas na kontrolado. Kasi po yung mga padalos-dalos at ang mga desisyon ay bugso ng damdamin, ang laging kinalalabsan nito ay mga maling desisyon. So kapag po isinuko natin sa kalooban ng Diyos, kapag po tayo sumuko sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay, pwede tayong maging kawangis ng ating Panginoon. May kakayahang gamitin ang ating lakas kung kinakailangan at kontrolin ito kung kinakailangan din. Hindi po tayo padalos-dalos. Tapos po yung mapagtiis. Kapag po mainitin ang ulo, ang laging lumalabas sa bibig at nagagawa ay kitang-kitang wala sa kontrol. Yung ka pong sinasabi sa 2 Corinthians 4:17, sabi ni Pablo ay yung kakaunti at bahagyang pagdurusang nararanasan ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Pagka po tayo ay anumang ating nararanasan, ay ating hinarap, hindi tayo gumante doon sa mga nakasakit sa atin. Sa halip ay patuloy tayong ang kalooban ng Diyos, ang sinusunod. Lagi naman pong mapapagtagumpayan natin. Kaya po yung kalawalhati ang mararamdaman natin, yung kaligayahan, ay higit na malaki kumpara doon sa naranasan nating pagdurusa at pagtitiis. Tapos po ay yung pagiging mapagpatawad. Gano'n man po kalaki ang dahilan kaya hindi tayo makapagpatawad dun sa taong nakasakit sa atin, sa totoo lang po, ito ay nananatiling nakakasakit sa atin bawat araw. Kasi nga, doon tayo nakatuon, doon sa sakit na nagawa sa atin. Kaya hindi tayo makapagpatawad. Kaya, habang naalaala natin, nananariwa yung sakit, tayo rin na naapektuhan. Kung tayo po ay nakakaranas ng sakit o pagdurusa dahil sa ginawang masama sa atin, magpatawad na po. Kasi pag palaging yun ang nasa isipan mo at hindi ka makapagpatawad, miya-miya pa, dalawa na kayong masama. Yung taong gumawa sa iyo ng masama at ikaw, kasi nga, pag laging yun ang nasa sa isipan mo, miya-miya pa, nanaisin mo na rin na gumante o ipanalangin mo na siya mapahamak, hindi po yun. Wag daw po tayong magalak sa kapahamakan kahit ng ating kaaway. Kasi sa atin mababaling ang ngit-ngit ng langit.
mawawala, hindi na parurusahan ni Lord yung nakasakit sa atin, tapos tayo na. Kaya po, much better magpatawad na talaga. At yun daw pong hindi makapagpatawad, yun daw po ay yung mga nakalimot na doon sa kanilang mga kasalanan na pinatawad na rin ng Diyos. Nakalimutan na sila man ay pinatawad din. Kaya hindi makapagpatawad. May sinasabi pa po dito sa awit 32, yun daw pong pagpapatawad ng kasalanan ay glorious blessing. Bakit po? Kasi po, ipinapasa lang natin yung tinanggap natin kay Lord. Kaya yun ay nagiging blessing din. Pagka po patuloy nating kinimkim, iningatan sa ating puso, sa ating isipan, yung mga galit at hinanakit, ay talagang mabibigatan tayo. At ito ang magiging dahilan para yung kagalakan ay mawala na sa atin. So pati ang paglilingkod kay Lord, maapektuhan. Kaya po yung God's love, titigil na ang operasyon sa atin. Tayo rin po ang magsasuffer. Sabi nga po ni Pastor Oying, yun daw pong unforgiveness ay lason na ating iniinom. Unti-unti tayong pinapatay. Kasi nga, doon tayo napopokus doon sa sakit na ginawa sa atin. Kada maiisip natin ito, nananariwa yung sakit, naapektuhan ng ating buhay. Pagka ikaw ay stress at laging yun ang laman ng iyong isipan, talagang magkakasakit ka. Kaya po, much better na talagang tayo ay magpatawad na. Tapos po yung panghuli, yung pag-ibig, sabi dito, life is all about love. Yun po kasi ang design ni Lord. Tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. At ang pag-ibig, ito yung tunay na kahulugan ng buhay. At habang tayo'y lumalago sa ating pananampalataya sa Diyos, dapat po ay magresulta ito sa paglago rin sa pag-ibig sa ating kapwa. Kung susubukan po nating ingatan sa ating sarili, yung God's love, sasarilinin natin, yun daw po ay hihinto sa pagiging pag-ibig ng Diyos. Pag sinasarili natin, hindi daw po yun nagiging pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi doon sa John 13:34, ang pag-ibig ng Diyos is meant to be shared. Kaya po pag sinasarili natin, hindi po kay Lord yon. Tandaan natin, lahat ng ipinagkaloob sa atin ni Lord ay hindi ipinagkaloob para sarilinin natin. Ito ay meant to be shared para marami ang pagpalain. Ang pag-ibig daw po ay ang kaganapan ng pagkakaisa. Pagkakaisa ng ating kaisipan at puso sa ating kapwa. Ito raw po ay nangangahulugan ng pagkakaisa dulot ng pag-ibig na ibinuhos ni Kristo sa atin at pakikiisa natin sa Kanya. So, kung ang pag-ibig po ng Diyos ay nasa sa atin, ano ang mga kabutihang dulot nito sa ating buhay? Una po, siyempre, yung happiness, lagi nating masusumpungan. God is eternal and He will last forever. Kaya po yung kanyang pag-ibig ay patuloy nating mararanasan sa ating buhay. Marami pa po, pagka nasa sa atin ang pag-ibig ng Diyos, wala tayong hindi matatanggap. At mahaharap natin ang lahat ng may kagalakan, problema man yan, o mga taong nakakasakit sa atin, makakayanan nating harapin. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng maraming bagay. Halimbawa, tayo ay nasaktan at tayo ay nakikipag-deal doon sa mga taong nakasakit sa atin. Tinuturuan tayo ng pag-ibig ng Diyos
na baguhin ang ating isipan tungkol dun sa taong nakasakit sa atin. Ito ang kahinaan nating lahat, yung mga taong nakakasakit sa atin. Pero po pwede pa rin natin silang mamahal sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan tungkol doon. Huwag tayong doon sa sakit na nagawa niya sa atin, kundi humanap tayo doon sa taong iyon ng magagandang bagay na maaari nating magustuhan. Tapos, simulan nating gumawa ng mabuti. Yun naman ang sabi ni Lord 1 Peter 3:9, huwag mong gawa ng masama ang gumagawa sa iyo ng masama. Huwag mong alipustahin ang umaalipusta sa iyo. Sa halip ay pinalangin mo na pagpalain, yamang kayo naman ay hinirang at pinili para tumanggap ng pagpapala sa Kanya. So humanap ka ng pwede mong magustuhan sa taong iyon. Tapos ay simulan mo na gumawa ng mabuti sa Kanya. At habang gumagawa ka ng mabuti sa Kanya, malaki ang chance na mabago siya. Tayo pong mga tao ay may espiritu, may kaluluwa. Kapag ka tayo'y ginawa ng mabuti, kahit nung taong hindi natin kaigi, aminin natin kahit konti, may kiliti yun sa atin. At habang patuloy na ginagawaan ng mabuti, kahit yung taong nakasakit sa atin, malaki ang posibilidad na mabago siya. At kung hindi man siya mabago, ikaw naman ang mababago. Yung iyong attitude towards sa Kanya. So yung pagka-disgusto mo sa Kanya, nababawasan. At habang patuloy mo siyang, sabi nga, ipanalangin, gawa ng mabuti, makakahanap ka rin ng mga bagay na magugustuhan mo sa Kanya. So daan yun para magkasundo. Malaki po ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito'y nasa atin na. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Pero una na tayong minahal ng Diyos. Kaya, tulad ng marami nating napapag-aralan, desisyon din lang po ito. Desisyon lang din. At pag sinunod naman natin, si Lord, marami namang iniuutos na out of this world. Mahalin mo ang iyong kaaway? Aba, kahirap kaya noon. Pero, sumunod ka, at yung pagsunod mo'y daan para makaunawa. Pag ginawa mo yan, saka mo lang mararamdaman, kaya pala, ako ang unang nagkakapis. At yun ang gusto ni Lord na makita sa atin. Sa ating paglilingkod kay Lord, lahat ma-experience natin. Pero gawin lang natin yung ginagawa ni Lord. Tayo na may nilikhang kawangis niya, kaya natin yon. At si Lord din ang tutulong sa atin. Sabi nga ni Sister Remy, ang buhay Kristiyano, ang kailangan prayer, prayer, prayer. At napakahalaga niyan. Kasi ang kinakausap natin ay ang Diyos. So, para sa pag-ibig sa ating kapwa, kahit na doon sa hindi kaibig-ibig, si Lord pa rin ang tutulong sa atin. Yun lang po. Amen. Thank you, Lord. Mga Salamat kapatid, sa Diyos. at the scale of 1:7, anong score mo? Ikaw ba to, Brother Rick? Dati po. Dati? O sana all, may ganta yan. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng pag-aalala. Ang dating buhay ko'y punong-puno ng From the top. subalit ngayon, puno ng pag-asa. Wala na ang dati kong problema. Yun. Thank you, Lord. Salamat. Okay, pamaya babawi tayo ulit ha. So, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Mga kapatid, napakaganda. The lesson itself is the antidote. Kumbaga sa alam mo na, di pray lang tayo ng pray sa ating Panginoon. So, now we are ready to go to the armor of God. Kasi may bago na tayong garment. Ang sabi nga dito ni Paul ay, finally, my brethren, sa katapusan, mga kapatid, parang ito yung ending of that chapter. Kasi ito yung panisimula doon sa chapter 1 para sa Colossians 3:13. Sinabi dito yung possession natin kay Christ. Every spiritual blessing ibinigay na sa atin. Doon naman sa chapter 2 to 3, the Christian position in Christ.
we are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Ito yung katulad ng Colossians 3:12. Sino ka sa kaharian ng Diyos? Ikaw yung minahal, ikaw yung pinili, ikaw yung pinangkilik. John 15:16. Ito rin yung sa chapter 4-6, ito yung equivalent ng Colossians 3:16-17. Ito ngayon nga yung there is a purpose for this. Yung 16-17, kahit hindi na take up, ang sinasabi doon, there is a purpose for everything. To glorify the Lord, but in so doing, you need to spread the word. Hindi dapat isariling lang natin. Kasi ang lahat ng ito ay tungkol sa evangelism, fellowship, discipleship, pagkatapos yung ating worship, pagkatapos yung ating ministry, that is whatever you do, do it all in the name of the Lord. Yung palagi ang patutunguhan natin. So, siguro kailangan natin ito. Mga kapatid, una sa lahat, hindi sa atin yung lakas na yun na sinasabi dito ay kay Kristo ito galing lahat. At ito ang kabuuan ay dinitalye na sa atin upang wala kang iwanan. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shoes that will lead you to preach the gospel, the belt of truth, okay, the shield of faith, pagkatapos the word of God, and everything. Ito yung dapat ay sabay-sabay natin gagamitin because this is available. Mabuti pa yung batang sentrum. Nakita ba niyo yung batang sentrum? Kompleto siya. Well, anyway, spiritual ang pinag-uusapan. Huwag kang pupunta doon sa literal. Mahihirapan kang sumakay sa jeep niyan. Pag nagpagawa ka pa ng mga bakal na yan, hindi yan. Spiritual talaga ito. At because ang ating kaaway ay espiritu. So, yung ating strength na yan ay andito na. Ano pa bang ating makikita bago natin puntahan ito? Kailangan natin ito. Kailangan natin ang lakas na ito. Sapagkat ito ang ating panlaban sa pandaraya ng kaaway. Mga kapatid, ang kaaway ay hindi na-stay doon sa kanyang dati ng style. Ito yung na-perfect na ng kaaway. Kaya kung minsan, darating sa atin na very subtle. Yung bang hindi mo alam na ito pala yung tukso na, akala mo ang gandang-ganda pa, kaya naman ikaw, take it. Pero sabi ng Lord sa atin, itong mga lesson na ito, you taste it and see kung ano magagawa nito sa atin. Napakatuso ng kaaway. Yung kanyang mga trick na ginawa kina Adam and Eve. Ano ba yon? Totoo ba na ang sabi sa iyo ni Lord ay, yun ay patuloy at patuloy pa rin na ganoon. Kay Kristo mismo. Yan, tinapay. Kung gutom ka, huwag kang magpapasting. Kahit Holy Week, ano lang yan, nung unang panahon pa yan. Huwag kang magpapasting, ang daming tinapay, ang daming karne. Ngayon ang mga tukso sa atin ng ating kaaway. So, yan ay dapat ay tayo ay malinaw sa atin ang ginagawa ng kaaway. At kaya nga ito kasi para ito yung wrestling, pakikibuno. Hindi na ito karera lamang, kundi ito ay mano sa mano ang pakikipag-away sa atin. Ng kaaway, ito yung dapat nating puntahan. Kasama na rin dito yung mga huwad na guro. Kasama sila. Ito yung mga pirates, mga katulog ng kaaway. Darating ang panahon sa 1 Timothy 4:1-3, yung mga huwad na guro. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatarikulan ng iba ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu, sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-asawa at ang ilang uri ng pagkain, ang pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Let us understand this. Ano ba ang style ng kaaway? Hindi talaga natin alam. Ang importante lang ay alamin natin ang style ni Lord. Ang style ni Lord, yung mga napapag-aralan natin, doon na tayo. If it is pleasing to the Lord, if it will lead you nearer to the Lord, then it is the right thing to do, the right thing to say, the right thing to whatever you do. Basta you be sure na ang nag-glorify ang ating Panginoon. And do it in the name of the Lord. Yun po ang ating nakita rito. So, the strength is the full armor of God. Hindi nga natin pwedeng iwanan yung isa na ang isa ay ating iiwanan. Again, mga kapatid, ito yung belt of truth, ito yung breastplate of righteousness, shoes and gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation,
sword of the Spirit. So, I think we should, mag-break muna tayo, Brother Rick, At marami yata tayong backlog sa ating responsibilidad sa sponsors. Ano po mga kapatid? Bati muna Happy tayo. birthday muna tayo. Happy Happy birthday birthday muna muna tayo. tayo. Brother Rick, basa mo Ayan. ba yan? February 20, 2024. Happy birthday, Brother Jordan Balanggit. Uy. Lord. Uy. Sister Chona Matulak. Sister Camille Grace. Sister Paula Danganan. Brother Attorney Roy Magturo. Oh, yeah. And belated happy birthday, Sister Arlene Bautista and Brother Bert Blanquera. Kuya Bert. Tata Bert. And happy anniversary, Talim Prayer Group. Yes. Thank you, Lord. Happy anniversary din po kina Brother Manny and Sister Liway Alcantara Of San Pablo. of San Pablo. So Ayan. again, thank you, Lord. Happy birthday to all. Kantahan natin siya at sasayawan ng tamang tayo ni Brother Bong. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Yan. Happy birthday and Happy happy anniversary. anniversary. Meron tayong announcement, Brother Rick. Sa darating na February 25, this coming Sunday, there will be a celebration of post-Valentine ng ating mga youth. At ito'y gaganapin sa Cramsis, kung saan kinakandak natin ang ating Sunday Fellowship. So, lahat ay invited na mga youth. It will start at 2 p.m. and then on, maybe hanggang 6 p.m. Ang color code natin dito ay red, pink, and white. At meron tayong counting love offering na 250 per head for the food. Ang ating team ay yung tinatawag nilang The Rhythm of Love. So this is for our CSM group. Ang kanilang verse for that celebration is 1 John 4:16, 18. So again, advance congratulations and happy celebration of post-Valentine. Praise the Lord. Ano pa bang ating pwedeng pamyana, Sister Jam, yung sa last na lang ang repeat song para tayo makarami pa ng konti. So, meron pa ba? Wala nang announcement tayo? Wala nang announcement. So, sige po. So, mga kapatid, atin hong ipagpatuloy ng ating pag-aaral and I think we should start for the first two as mentioned doon sa episode na ating binasa. Brother Rick, kung ikaw ba ang tatanungin? Di ba ang anak mo'y sundalo, ikaw ay nag-ROTC, PMT. Yung armor of God na yan, kung ikaw yung Knights of C80 na Jesus. po ako, C80 na. Na ang Opo, ibig sabihin hindi ko inabot ay, ng PMT. sa kabataan ka nagpunta. Anyway, wala naman tayong armor doon eh. Pero nakita natin yung armor at familiar tayo. Ano? Kung ikaw ang tatanungin, alin doon ang dapat isuot ng isang Army of God? Knights of Columbus, parang yan. Knights of Rizal, Knights of Columbus. Alin doon ang unang gagamitin? Ang helmet, ang sapatos, alin ba kaya doon? Para sa akin po yan, yung sapatos po. Sapatos. Oo, ang Parang kahandaan. from bottom top going up. Opo. Tapos sapatos, ang susunod ay Siguro po yung belt. belt. So patas ng pataas. Pagkatapos, Pag may belt na, pwede na isuksok yung breastplate. Opo, hindi na yun malalaglag. Hindi na malalaglag. Pagkatapos,
Siguro po yung sword. Sword. Okay. Pagkatapos hawak mo o nakasuksok? Isususok Suksok na po. muna. Opo. Okay, tapos, Mahirap eh. nang damputin yung pagka kayo naka-breastplate na eh. Mahirap na yumuko. Ano sunod doon? Ano sunod doon? Yun po eh. Siguro po ay, ano, Yun sa drawing na yan. opo. The picture. Ano sunod doon? So, meron ka ng sword. Yung shield, hindi po ba yata nagagamit? Siguro po yung pagka ako'y naka-helmet na. So, helmet ang sunod. Opo. Oo nga naman. Tama rin. Mga kapatid, din-discuss kasi very practical yung alimbawa unahin mo sa mga armor of God na ito. Sa nga naman, kung ikaw ay nag-breastplate na agad at wala ka pang sapatos, ay napakahirap yung muko. Di ba? Mahirap gumalaw. Tama rin, ano? Opo. Kung helmet ka naman, at baka hindi mo makita yung sapatos mo. Anyway, kidding aside, let us follow yung pagkaka-enumerate dito ng author. Kasi meron siyang purpose dito. Ano? So, ang ating unahin, una sa lahat nga ay yung ating tinatawag na the belt of truth. Na ang message ay, let us start all over. Let us start everything on the truth. Ito yung sinturon ng katotohanan. Sino ba ang katotohanan? Ito si Kristo. Yun ang talagang unang antidote dito. Lagi na magsisimula tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang sabi dito, a belt was the first piece of equipment put on and it secures all the other pieces of our armor. Yun, tama ka. Belt of truth, dito nakasuksok yung kanilang mga baon, kung maliliit na punyal, daga, at kung minsay nakalagay pa nga espada, and practically everything. Pati yung clothing nila, hindi malalaglag. Kaya kailangan yon. Well, anyway, kung mapapansin mo, it will hold everything. Not necessarily ating body, yung loin natin, kundi every armor. Compare ito doon sa Colossians 3. This is love also. Because this is the band of everything. It will hold everything. Wearing the belt showed that the soldier was ready for action since he would only loosen his belt when he went off duty. Pagka ikaw ay naka-seat belt, pati nga sa mga aeroplano, naka-belt of truth ka, ibig sabihin nun ay tutulad ka na kay Kristo, hindi ka natutulog. Talagang ready to fight in the name of the Lord. Yun ang ating belt. Truth should surround us like a belt. Knowing God's truth is the surefire antidote to Satan's lies and deception. Truth versus deception versus lie. Yun talaga antithesis. Talagang magka-opposite yan. Yung katotohanan, the Word of God is the absolute truth. Pagkatas yung lies ni Satanas, yung kanyang trick, yun ang talagang magka-opposite. And to be truly ready for the battle, we must be completely truthful ourselves in our inner being, like our Creator. So it's not only what they see, but what is in our heart, the motive of our heart. It covers everything, body, soul, and spirit, and truthfulness na makita sa atin. Just as a belt is worn close to the body, we should hold God's truth close to us and allow it to surround us. Sa John 17:17, ang sabi ni Lord, your word is truth. John 17:17. Paul exhorted us to speak the truth in love. Ephesians 4:15. The truth in love. Paano ba yun? What is top love? Top love is the truth. Kalimitan ay masakit, pero that will heal. So it is a top love. Na ano ba natin yon? Kung minsan ayaw nating sabihin kasi makakasakit. Baka umiyak, baka magdamdam. That is not the truth. The truth will set us free. Meron ako naalala, sa nabasa ko, yung African Proverbs, African from Africa. Sabi doon ay, mag-iingat kayo sa sa lagay ng ngiti ng iyong kaibigan. Kapag ang iyong kaibigan ay hindi nakasimangot, ang ibig sabihin niyan, may nakatago yan lihim sa iyo. Mas mabuti pa daw ang simangot ng kaibigan kaysa ngiti ng kaaway. Na ano ba niyo yun? Yung ba parang, kung tayo yan, brother, magtiyo. Kung halimbawa tayo may halos maghiwalay lang
Wednesday hanggang Sunday. Pagka lagi mo nakita sa akin ay, ang galing ni Brother Rick. Nakakatuwa si Brother Rick. Mag-iingat ka na. Parang yung sinasabi ni Balagtas, Oo nga. Ay, oo. kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha't may pakitang giliw, Uy. lalong pakaingat at kaaway na lihim. Ba. Sabi, Akala ko, brother, ikaw ay, ang inabot mo ay, yun ang cut. Balagtas di gayon na Ay, hindi elementary nga. pa yung pinag-aaralan na. Ay, parang hindi ko inabot naman yun. Proverbs 27:6, sabi doon ay, wounds from a sincere friend are better than many kisses from the enemy. Yan, katulad din ng African Proverbs na sinasabi natin. So ano pa ba makikita natin dito? Sa oras na katulad itong napaka-peligro ng a Christian soldier must love the truth for protection against the lawless one and Satan. Sa 2 Thessalonica 2:9-10, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ng katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil dito haya ng Diyos sa sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at miniwala sa kasinungalingan. Yun, pinorwar na tayo. May limit pa rin ang ating Panginoon because He hates this thing. Ang lahat ng kinasusuklaman niya, dapat din natin kasuklaman. At lahat ng kinagigiliwan, dapat natin kagiliwan. When we remain in His Word, we can distinguish what is true from what is untrue because this is not the absolute truth. We are encouraged to apply the concept of the belt of truth to our life and hold on into God's truth. Praise the Lord. Not only encouraged, we are actually commanded. Kasi ang nagmamahal na ama, hindi ito nakikiusap sa ikagagaling ng kanyang anak. Ito'y kanyang inuutos. At idinidiin ang utos na yon. So, yan ang una sa armor of God. Yung sinturon ng katotohanan, it will start indicating that you are now ready to puntahan mo naman yung susunod na ikakarga mo sa iyong sarili. So the second one is the breastplate of righteousness. Ito ang kanyang inihalawa. Kasi, first of all, it protects the heart. It protects the heart. There is the truth, pero yung righteousness, dapat yung alam mo na ikaw ay pinagpala na, ikaw ay pinabanal na ng Diyos. Huwag mong kaliligtaan niya. Kasi ang tukso ng kaaway, makasalanan ka. Pag yun ay pinatulan mo, wala kang lakas na ilalaban sa ating kaaway. Without righteousness, we leave ourselves open to Satan's attack. Yung breastplate, kaya ito'y kalimitan, ito ang configuration ng bulletproof sa tao. It is the best. Kailangan ito may likod. Kalimitan ang sa yata wala, harap lang na ganyan. I don't know yung likod ng armor of God. Yung mga Roman soldiers na yon, So, ang sabi dito doon sa verse 2 ng Isaiah 59, your iniquities have separated you from your God. Ito yung verse 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yun, wala ang righteousness and so forth and so on. Iniquity is the opposite of righteousness. So when we give in into the sin without repenting, we are removing our breastplate and leaving ourselves open to more of Satan's attack. Ano bang ibig sabihin ng breastplate of righteousness? Magkakaroon tayo ng paglilinis muna. Lahat tayo nagkasala. Kaya dapat magiging maingat. Kaya nga itong lesson natin ng the doctrine of repentance must be applied on and on, every now and then, every seconds. Magkameron ka ng failure sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. To be righteous is first of all to repent and be forgiven of our sins through the sacrifice of Jesus Christ that justifies us and makes us right with God. Yan Romans 5:9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Ay tinubos niya, wala na tayong sala. Ito yung sinasabi din sa 2 Corinthians 5:21. God made him who knew no sin to be sin in our behalf, so that we might become a righteousness of God Himself.
Dito, nagkameron ng yung sinasabi si Sister Ria, imputation. Double imputation. Double, without you knowing it, inilagay, idiniposito, itinanim, ini-inject, imputation. Ang unang imputation ay yung tinatawag na lahat nating kasalanan. In-impute kay Christ. Ipinabear kay Christ. Ipinadala sa krus. Kaya yung dugong nakita na doon, hindi na dugo ng talagang mad red, crimson red, ang dumi-dumi na. Yun ang ating kasalanan. At yun binata ng ating Panginoon. Dinala rin yun. Amazingly, wala tayong kasalanan, pinatawad na. If we believe, hindi dapat maging bakante ito. Kaya agad nilagyan niya ng kabanalan ng kanyang anak. Yun ang, ano bang tawag doon? Great exchange ba? Ano bang pwedeng ipalit doon sa word na great? It's not great because it is unfair. Great exchange. Anong pwedeng ipalit natin sa great exchange? Ito ang kasalanan ko, Jesus, akin ang iyong kabanalan. Of course, hindi naman yun ang pagkakalahad. Ang Diyos ang nag-akda, yung kasalanan mo, dadalhin ng aking anak, at upang ikaw ay manatiling ganyan, kasi babalik sa iyo ang masamang espiritu, may kasama pa yung 7, manghihina ka. Ang righteousness na ng aking anak ang ibabalit ko sa iyo. I normally call that the great exchange. Pero great is not appropriate to something that is unfair. Ano kayo maganda doon, Mr. Ali? Propitiation is the right word. Propitiation is the right word. Iyon. Because of God's love. Lagi nang uuwi at uuwi yan sa ating Diyos na nagmamahal sa atin. So, ano pang pwede nating mapulot dito? Dulot-dulo. Kabulukan ng tao. Ang ipinalit, kabanalan ng Diyos. Mahirap-hirap yun. Dapat yun ay, ang response natin doon ay, ganun din. Sabi nga ni Brother Rick, magpatawad. Kasi otherwise, pareho tayong sinasakal ng kaaway. Ang nagtatagumpay ang kaaway pag hindi tayo nagpatawad. So, purihin ang ating Panginoon at practically tayo, for the time being, yan muna po ang ating pag-uusapan. Mga kapatid, ang antidote sa ating kasalanan ay walang iba kundi ang ating Diyos. Sa sinimula. Itinakda na ng Diyos ng anak na babae ang siyang dudurog sa ulo ng kaaway. Na, ang anak ng babae ay lalaki. Ang siyang dudurog doon sa anak naman ng ulupong. Ang ulupong walang sawa sa pagtuklaw, pero hanggang sakong lang siya. Pag yan ay hindi mo tinapatan ng ating Kristo na ipinako ang paa sa krus, bibigay. So yun ang ating ultimate na antidote, antithesis. Antithesis again is talagang yung opposite nung the other party. Ang devil, si Satan, yun ang perfection of sin. Wickedness. Ang itatapat dyan ay ang ating Diyos na sinless, holy, dakila, mapagmahal. Nagpunta siya rito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasyasya. Yun ang ating titingnan, mga kapatid. So, salamat sa Diyos. Pinayagan na tayo makahusto. So, by next week, atin pong ipag-pray na mapuntahan na natin yung the other 4, including yung prayer, kasi by the month of March, going na tayo sa Holy Week lesson na yata. Pastor, ganun nga ba? So, yun. So, let us pray na matapos natin ito. Meantime, ay pinag-pray ko na, sige po, Lord, nanalangin po kami that you bless us and keep us. That you make your face shine on us and you be gracious to us. That you will always show your face to us tenderly and your peace be with us. In Jesus' name we pray. Amen. So our song for the week, give glory to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Peace be with you. God bless you all. God bless us all.
honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, but you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Second